Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Isang panibagong kwento na naman ang aking isasalaysay na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral at mag-iiwan ng malaking marka sa inyong mga puso. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang driver ng tricycle na tahimik na namumuhay sa lungsod ng Maynila. Isang araw, nakaharap niya ang isang napakasungit at mayabang na grupo ng mga barangay tanod na nagmarunong at pilit na sinira ang kanyang lumang sasakyan. Ngunit ang hindi alam ng mayabang na tanod na ito, pati na rin ang kanilang barangay captain, ang simpleng matanda na pilit nilang ipinahiya at tinapak-tapakan ay may hawak palang isang malaking lihim. Isang lihim na kapag nabunyag ay magpapatalon at magpapaiyak sa takot sa buong barangay official ng lugar na iyon. Ano kaya ang totoong pagkatao ng matandang ito? At anong malaking sorpresa ang naghihintay sa mayabang na tanod kapag dumating na ang taong tunay na nagpoprotekta sa matanda? Kaya manatiling nakatutok hanggang sa dulo dahil sa bandang gitna at tuli ng ating kwento, may isang napakalaking katotohanan ang mabubunyag na siguradong hinding-hindi nyo makakalimutan. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay, mabilis at abalang kalsada ng Maynila, may isang maliit na paradahan ng tricycle na matatagpuan sa gilid ng isang lumang kanto. Dito kumikita ng pangkain sa araw-araw ang 65 taong gulang na si Mang Kevin. Si Mang Kevin ay kilala sa kanilang lugar bilang isang tahimik, mabait at napakasipag na matanda. Sa kabila ng kanyang edad at ng panghihina ng kanyang katawan, araw-araw pa rin siyang gumigising sa madaling araw upang pumasada. Ang kanyang gamit na tricycle ay hindi tulad ng sa iba na bago, makintab at may malalakas na ilaw. Ang tricycle ni Mang Kevin ay luma na. Medyo may kalawang ang ilang bahagi ng sidecar at kung minsan ay nagfe-fade na rin ang pintura nito. Ngunit sa kabila nito, alagang-alaga ito ng matanda. Para kay Mang Kevin, ang lumang tricycle na iyon ang kanyang naging katuwang sa buhay sa loob ng maraming taon. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pera para sa kanyang mga batayang pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at pambayad sa kuryente. Isang maaliwalas na umaga, maagang lumabas si Mang Kevin para pumasada. Habang naghihintay ng pasahero sa tabi ng kalsada, napansin niyang pumarad ng isang sasakyan ng barangay sa di kalayuan. Mula rito ay bumaba ang isang barangay tanod na nagngangalang Berto. Si Berto ay kilala sa buong lugar bilang isang mayabang, matapang at mahilig manakot sa mga maliliit na mamamayan. Dahil sa kanyang posisyon at sa pagiging malapit niya sa punong barangay na si Kapitan Leo, pakiramdam ni Berto ay siya ang may hawak ng buong kalsada. Naglalakad si Berto na nakapamaywang habang hawak ang kanyang batuta. Nakatingin siya ng masama sa mga nakaparadang sasakyan. Nang makita niya ang luma at medyo kumakalyong tricycle ni Mang Kevin, mabilis niyang itinuro ito gamit ang kanyang batuta at malakas na sumigaw. "Oh, sinong may-ari ng bulok na tricycle na ito? Hindi niyo ba alam na nakakaharang ito sa daan? Ang dumi-dumi tingnan, nakakasira sa ganda ng barangay natin." Mabilis na lumapit si Mang Kevin nang marinig ang sigaw ng tanod. Yumukod siya ng bagya bilang paggalang at maayos na nakiusap kay Berto. "Sir Berto, pasensya na po. Ako po ang may-ari ng tricycle na yan. Naghihintay lang po ako ng pasahero sandali. Kung nakakaharang po, itatabi ko na lang po agad." Ngunit sa halip na maawa o makipag-usap ng maayos, mas lalo pang nagtaas ng boses si Berto. Tiningnan niya si Mang Kevin mula ulo hanggang paa ng may halong panghahamak. "Itatabi? Matanda ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayaw ni Kapitan Leo ng mga bulok na sasakyan dito sa nasa sakupan natin? Tingnan mo nga yung dala mo.
Kalawangin na. Tunog lata pa ang makina. Nakakaya sa mga dumadaan. Sir Berto, maawa na po kayo. Ito lang po ang pinagkakakitaan ko para makakain sa araw-araw. Maayos naman po tumakbo ang makina nito at palagi ko pong nililinis. Pasensya na po talaga. Aalis na po ako agad. Habang nangyayari ang sagutan, marami sa mga kapitbahay at iba pang driver ng tricycle ang nakatingin lang mula sa malayo. Walang sino man sa kanila ang nakapagsalita o nakapagtanggol kay Mang Kevin dahil sa takot na baka pag-initan din sila ng mayabang na tanod at ng mismong barangay captain na si Kapitan Leo. Si Kapitan Leo kasi ay kilala rin bilang isang pinuno na hindi nakikinig sa reklamo ng maliliit na tao at mas pinapaboran ang kanyang mga tauhan kahit na mali ang ginagawa ng mga ito. Habang nakikiusap si Mang Kevin, lalong tumindi ang kayabangan ni Berto. Para sa kanya, ang pagmamakaawa ng matanda ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kalsada. Alam mo, matanda ka. Matigas din ang ulo mo no? Kayo ang nagpapadumi sa lugar na ito. Kailangan turuan ka ng leksyon para matuto ka at ang iba pang tulad mo. Bago pa man makagalaw si Mang Kevin, biglang itinaas ni Berto ang kanyang hawak na batuta at malakas na itinama ito sa windshield ng tricycle. Nagkaroon ng malaking lamat ang salamin ng tricycle. Hindi pa nakontento si Berto, ginamit niya ang kanyang sapatos upang sipain ng paulit-ulit ang pinto ng sidecar at ang ilaw sa harap ng sasakyan. Bawat sipa at tampas ay nagdulot ng malakas na ingay na pumatak sa puso ng matanda. Sir, huwag po. Maawa po kayo. Huwag niyo pong sirain ang tricycle ko. Wala naman po akong pambili ng bago. Lumapit si Mang Kevin at sinubukang hawakan ng kamay ni Berto upang pigilan ito. Ngunit malakas na itinulak ni Berto ang matanda dahilan upang mapaupo ito sa simento. Huwag ka nang makialam dito, matanda. Yang bulok na yan ay nararapat lang sirain para hindi mo na may pangharang dito. Kung gusto mong magreklamo, pumunta ka sa barangay hall. Tingnan natin kung kakampi sa'yo si Kapitan Leo. Habang nakaupo sa malamig na semento si Mang Kevin, pinagmasdan niya ang kanyang sira-sirang tricycle. Ang salamin ay basag na, ang ilaw ay nasira, at ang sidecar ay yupi-yupi na. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Wala siyang laban sa lakas at kapangyarihan ng tanod. Ngunit habang nagtatawanan si Berto at ang ilang kasamahan nitong tanod nakakarating lang, hindi nila napansin ang ginawa ni Mang Kevin. Dahan-dahang kinapa ng matanda ang kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang luma at simpleng cellphone. Nanginginig man ang mga daliri, dahan-dahan niyang pinindot ang isang numero. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan dahil ayaw niyang maging abala sa napakahalagang trabaho ng taong nasa kabilang linya. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, hindi nagsalita ng malakas si Mang Kevin. Sa mahinang boses, ngunit puno ng lungkot. Dalawang pangungusap lamang ang sinabi ng matanda. Anak, pasensya na sa tawag ko. Nasira ang tricycle ko. Itinulak din ako ng tanod dito sa kanto. Sa kabilang linya, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang taong nakikinig sa tawag ay walang iba kundi si Police Chief Inspector Louie, ang bagong itinalagang Chief of Police sa mismong distrito at lungsod na iyon. Isang mataas, respetado at kinatatakutang opisyal ng pulisya na may hawak sa buong kapangyarihan ng batas sa lugar. Nang marinig ni Louie ang boses ng kanyang ama at ang sinabi nito, nagbago ang hangin sa loob ng kanyang opisina. Ang lalaking kilala sa pagiging mahinahon ay biglang nagdilim ang muka. Ano kaya ang gagawin ni Chief of Police Louie kapag nalaman niyang ang mismong ama pala niya ang pinagbuhatan ng kamay at pinahiya ng isang mayabang na tanod?
At ano ang mangyayari sa oras na pumunta na ang buong pwersa ng kapulisan sa kanto ng barangay? Sa loob ng headquarters ng kapulisan sa lungsod ng Maynila, tahimik na nakaupo sa kanyang opisina ang bagong itinalagang Chief of Police na si Police Chief Inspector Louie. Kilala si Louie sa buong rehiyon bilang isang opisyal na walang kinatatakutan. May mata na integridad at hindi kailanman pumapayag na may umaabuso sa batas. Ngunit higit sa lahat, isa siyang mabuting anak. Nang marinig niya ang nanginginig na boses ng kanyang ama na si Mang Kevin sa kabilang linya, ang balitang sinira ang tricycle nito at itinulak pa ito sa kalsada, tila pumatak ang isang napakalamig na kidlat sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang ibinaba ni Chief Louie ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom at ang kanyang mga mata ay nagdilim sa matinding galit. Hindi alam ng mga tanod at ng barangay captain sa lugar na iyon na matagal nang pilit na pinatitigin Louie ang kanyang ama sa pagpapasada dahil kaya naman niya itong buhayin at ibigay ang lahat ng pangailangan nito. Ngunit sadyang ayaw ni Mang Kevin na maging palamon o pabigat at mas gusto nitong maging kapaki-pakinabang kaya patuloy pa rin itong nagtatrabaho ng tapat. Mabilis na tumayo si Chief Louie mula sa kanyang upuan at binuksan ang pinto ng kanyang opisina. Humarap siya sa kanyang mga subordinates at sa buong miyembro ng Quick Response Team. Lahat ng naka-duty ngayon, ihanda ang mga sasakyan. Papunta tayo sa barangay ng Kanto 3. Ngayon din. Nagkatinginan ang mga pulis. Nakita nila ang kakaibang aura at lamig sa mukha ng kanilang pinuno. Mabilis na kumilos ang buong puwersa. Sa loob lamang ng ilang minuto, 3 mobile patrol car at 2 tactical van ang sabay-sabay na nagpaandar ng kanilang mga sirena. Samantala, bumalik tayo sa kanto kung saan nakatayo pa rin ang mayabang na tanod na si Berto. Nakatayo siya sa harap ng sira-sirang tricycle ni Mang Kevin habang nakapamewang at nagmamalaki sa harap ng mga nakatutok na kapitbahay. Ang matandang si Mang Kevin ay dahan-dahang tumayo habang pinapagpaga ng kanyang dumi sa pantalon. Tahimik niyang pinupunasan ang mga lamat sa salamin ng kanyang tricycle. "Oh, ano matanda? Tumawag ka pa sa cellphone mo ah. Sinong tinawagan mo? Ang kapwa mo ba driver ng tricycle? Papuntahin mo ba rito sila para tulungan ka? Kahit magdala ka pa ng 10 driver dito, walang makakapagligtas sa iyo sa batas ng barangay natin." Lumapit din ang ilang kapwa tanod ni Berto. Sa halip na pigilan ang maling ginagawa ng kanilang kasamahan, nakatayo pa ang mga ito habang nagtatawanan at nakatutok ang mga kamay sa kanilang mga hawak na batuta. "Oo nga naman, Mang Kevin. Sumunod ka na lang kasi kay Berto. Pag-aari ito ng barangay. Hindi mo pwedeng gawing paradaan yung basurang sasakyan mo." Nangaasar na sabi pa ng isang tanod. "Hindi basura ang tricycle ko. Dito ko pinag-aral at pinalaki ang anak ko. At wala akong ginagawang masama sa inyo para bastasin niyo ako ng ganito." "Ba't sumasagot ka pa? Gusto mo bang ipakaladkad kita sa barangay hall ngayon din? Isang salita ko lang kay Kapitan Leo. Sisiguraduhin kong matutulog ka sa kulungan ng barangay." Habang nagpapatuloy ang pambubuli ni Berto at ng kanyang mga kasamahan, hindi nila alam na si Di Kalayuan ay mabilis na nagmamaneho ang isang itim na sasakyan ng barangay. Lumabas mula rito ang mismong punong barangay, si Kapitan Leo. Si Kapitan Leo ay naglakad ng may kagandahang asal sa panlabas na anyo. Ngunit sa loob ay isang opisya na mahilig magpayaman at magtanggol sa kanyang mga tauhan basta't protektado ang kanyang interes. "Anong nangyayari dito? Berto, bakit nagkakagulo mga tao sa kanto na ito?" "Kapitan, mabuti po't dumating kayo. Ito kasing matandang driver na ito. Ayaw sumunod sa patakaran natin. Nakatambak tong bulok niyang tricycle sa kalsada. Nakakaharang sa mga dumadaan. Nang sitahin ko po, siya pa ang galit at pinagbantaan pa ako."
Nagsinungaling ng tuluyan si Berto sa harap ng barangay captain. Tiningnan ni Kapitan Leo ang sira-sirang tricycle at ang matandang si Mang Kevin. Sa halip na tanungin ng panig ng matanda, agad na kumampi si Kapitan Leo sa kanyang tanod. Maling-mali yan, matanda. Dito sa barangay ko, disiplina ang kailangan. Kung ayaw mong sumunod sa mga tanod ko, hindi ka nararapat pumasada dito. Berto, kunin niyo yung tricycle at dalhin sa impound. At yung matanda, paimbestigan niyo sa barangay hall. Kapitan Leo, makinig po kayo sa akin. Pinalaki niyo po ang kwento. Sinira po ng tanod yung salamin at ilaw ng sasakyan ko nang walang valid na dahilan. Manahimik ka. Ang salita ng tanod ko, ang paniniwalaan ko. Hindi ang tulad mong driver lang. Walang silbi ang pagmamakaawa mo sa akin. Ngunit bago pa man mahawakan ng mga tanod ang braso ni Mang Kevin upang kaladkarin ito, biglang nanginginig ang kalsada sa tunog ng napakaraming sirena ng pulis. Mula sa kabilang dulo ng kanto, mabilis na pumarada ang 3 mobile patrol cars at 2 malalaking tactical van na humarang sa buong kalsada. Nagulat ang mga residente, ang mga tanod at maging si Kapitan Leo. Hindi nila inaasahan na magpapadala ng napakaraming puwersa ang kapulisan sa kanilang maliit na barangay. Bumakas ang pinto ng gitnang sasakyan. Unang bumaba ang 10 armado at kompletong miyembro ng Special Weapon and Tactics. Kasunod, ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng kompletong uniforme ng mataas na opisyal ng pulisya, si Police Chief Inspector Louie. Ano kaya ang mangyayari ngayong nakatayo na sa harap ng mayabang na tanod at ng korap na kapitan ang mismong Chief of Police? At paano magbabago ang mukha ni Berto kapag nakita niyang direktang lumakad ang pinuno ng pulisya patungo sa mahirap na matandang kanyang tinulak? Nabalot ng matinding katahimikan ang buong kanto matapos pamarada ang mga sasakyan ng pulisya. Ang mga residente at iba pang mga driver ng tricycle na nakatutok sa pangyayari ay napahawak sa kanilang mga dibdib. Hindi araw-araw na nakakakita ang barangay ng ganitong karaming armado at kumpletong puwersa ng pulisya. Si Berto, na kanina lang ay napakayabang at nagtataas ng boses, ay biglang napatigil. Napalunok siya ng laway habang nakatingin sa mga pulis na mabilis na pumalibot sa lugar. Maging si Kapitan Leo ay napakunot ang noo at napaayos ng kanyang barong. Naisip niyang baka may malaking operasyon laban sa masasamang elemento sa kanilang lugar. Subalit nagbago ang lahat nang lumakad ang matangkad at seryosong opisyal na si Police Chief Inspector Louie. Sa bawat takbang ng kanyang sapatos sa simento, tila lumalakas ang kaba sa dibdib ng mga tanod. Di umano'y magbibigay ng galang si Kapitan Leo dahil kilala niya ang bagong itinalagang Chief of Police ng lungsod. Mabilis siyang naglakad pabalik sa harap at ngumiti ng pilit upang batiin ang opisyal. Chief Louie, magandang araw po sa inyo. Ano po may paglilingkod ng aming barangay? Nagulat po kami sa napakaraming tauhan ninyo. Kung may hinahanap po kayong kriminal dito, nakahanda po ang aming mga tanod na tumulong sa inyo. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Chief Louie ang nakalahad na kamay ni Kapitan Leo. Lagpas ang tingin ng punong pulis sa kapitan, diretso ang kanyang mata sa kinaroroonan ng mayabang na tanod na si Berto at sa matandang nakatayo sa tabi ng sira-sirang tricycle. Lagpas sa kapitan, dumiretso si Chief Louie sa harap ni Mang Kevin. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng buong miyembro ng barangay opisyal, at sa harap ng mayabang na si Berto, dahan-dahang inalis ni Chief Louie ang kanyang cap. Yumukod ng bagya at inabot ang 2 kamay ng matanda. Tay, maayos po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Sinong gumawa nito sa inyo? Nang marinig ng lahat ang salitang tay,
Tila huminto ang ikot ng mundo para kay Berto at Kapitan Leo. Ang buong paligid ay nagkatinginan. Ang mga residente na nanonood ay napasinghap sa gulat. Ang simpleng matanda na tinatawag nilang bulok ang tricycle, ang matandang pinagtabuyan at itinulak sa kalsada, ay ang mismong ama ng pinakamataas na pinuno ng pulisya sa buong lungsod. Nanlamig ang buong katawan ni Berto. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakapamaywang ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Ang kanyang mukha na punong-puno ng kayabangan ay biglang namutla at nagmukhang papel. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatingin kay Mang Kevin. Si Kapitan Leo naman ay napamulat ng malaki ang mga mata. Napahawak sa kanyang leeg at biglang pawis na pawis sa gitna ng hangin. Okay lang ako, Louie. Maayos naman ako. Nagalusan lang ng kaunti ang siko ko nung maitulak ako. Pero ang tricycle ko, pinalo ng batuta at sinipa. Ito lang naman ang pangkabuhayan ko. Dahan-dahang humarap si Chief Louie. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ng kausap ang ama ay mabilis na napalitan ng napakatinding galit at lamig nang ilipat niya ang kanyang tingin kay Berto at sa mga kasamahan nitong tanod. Lumakad si Chief Louie ng 2 hakbang patungo kay Berto. Bawat hakbang ay parang hatol ng kaparusahan sa tanod. Ikaw bang gumawa nito sa ama ko? Chief, sir, hindi ko po alam. Akala ko po kasi, patawad po, Chief. Hindi ko po talaga alam na tatay niyo po siya. Nagtatrabaho lang po ako. Nagtatrabaho? Ang paninira ng ari-arian ng isang matanda at pagbuhat ng kamay sa walang kalaban-labang mamamayan ay pagtatrabaho para sa iyo. Kahit hindi ko siya ama, wala kang karapatang tratuhin ng ganito ang kahit sinong tao dito sa kalsada. Mabilis na sumingit si Kapitan Leo upang subukang iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang barangay mula sa malaking gulo. Lumapit siya kay Chief Louie habang nakataas ang 2 kamay. Chief Louie, pakiusap po. Magpalamig po muna kayo ng ulo. Hindi po natin gustong mangyari ito. Nagkaroon lang po ng malaking misunderstanding. Si Berto po ay medyo nagpadala lang sa emosyon pero maayos po nating pag-uusapan ito sa opisina ko. Ako na po ang humingi ng paumanin para sa aking tanod. Dahan-dahang tiningnan ni Chief Louie si Kapitan Leo. Ang kanyang tingin ay sapat na upang matikom ang bibig ng kapitan. Misunderstanding, Kapitan Leo. Nakita ng buong barangay mo kung paano nyo itinuring ang ama ko. At narinig ko rin kung paano mo kinampihan ang abusadong tanod na ito nang hindi mo man lang pinapakinggan ang katotohanan. Humarap si Chief Louie sa kanyang mga tauwang pulis at naglabas ng direktang utos. Lahat ng tanod na sangkot sa pangyayaring ito, kabilang ang lalaking ito, huliin sila. Isampa ang kaukulang kaso ng unjust vexation, malicious mischief at physical injuries. Mabilis na lumapit ang mga miyembro ng SWAT at pinalibutan si Berto at ang kanyang mga kasamahang tanod. Napasigaw sa takot si Berto habang inilalagay ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil sa ginawang investigasyon ni Chief Louie sa mismong lugar, may isang napakalaking dokumento at lihim pa ang nakatakdang mabunyag tungkol sa mismong kalakaran at mga ilegal na gawain sa barangay ni Kapitan Leo. Ano kaya ang bagong katotohanan ito na lalong magpapabagsak sa kapitan at sa kanyang mga tauhan? Habang ay sinusuot ng mga pulis ang handcuff sa mga kamay ng nanginginig na si Berto at ng kanyang mga kasamahang tanod, hindi pa rin umuhupa ang tensyon sa kanto. Ang mga residente na matagal nang nagtitiis sa pang-aabuso ng mga tanod ay dahan-dahang nagpalakpakan at nagbulungan. Sa wakas, may isang taong nakatayo at nagparusa sa mayabang na si Berto. Si Kapitan Leo naman ay halatang balisa at pawis na pawis. Sinubukan niyang lumapit muli kay Chief Louie
upang ayusin ang sitwasyon bago pa ito makarating sa mas mataas na otoridad. Chief Louie, pakiusap naman po. Baka naman pwedeng pag-usapan natin ito nang masinsinan sa aking opisina. Handa pa ang barangay na sagutin ang lahat ng pinsala sa tricycle ng iyong ama. Dodoblihin pa natin ang pambayad para lang hindi na lumaki ang usapin. Dahan-dahang humarap si Chief Louie kay Kapitan Leo. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng matinding otoridad at kawalan ng kompromiso. Pera, Kapitan Leo. Akala mo ba mabibili ng pera mo ang dignidad at karapatan ng ama ko at ng mga tao dito? Ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa nasirang tricycle. Tungkol ito sa pananalasa at pang-aabuso nyo sa pwesto. Habang nagpapatuloy ang usapan, lumapit ang isa sa mga nakatataas na investigator ng pulisya na si Deputy Santos at may inabot na isang folder kay Chief Louie. Chief, habang nagre-responde tayo rito, nakuha ng ating intelligence team ang ilang ulat at reklamo na matagal nang nakatambak laban sa barangay na ito. Kabilang narito ang illegal na pangolekta ng bayad sa mga maliliit na driver ng tricycle para lang makapasada. Nang marinig yun ni Kapitan Leo, lalong namutla ang kanyang muka. Napahawak siya sa kanyang barong habang nanginginig ang mga labi. Inilabas ni Chief Louie ang mga papeles mula sa folder. Isa-isa niyang binasa ang mga reklamo ng mga residente at ng iba pang tricycle driver na matagal nang itinatago ng kapitan. Illegal na tong goods o pangingikil. Bawat tricycle driver dito ay pinipilit ninyong magbayad ng 200 piso araw-araw nang walang opisyal na resibo. At kapag hindi nakapagbayad tulad ng ama ko na tumanggi sa illegal na koleksyon, sisirain niyo ang kanilang sasakyan at tatakotin. Biglang nag-iingay ang mga tao sa paligid. Ang mga driver na kanina pa nakatutok ay nagsimula na magsalita at maglabas ng kanilang galit. Totoo yan, Chief. Si Berto at si Kapitan Leo ang nagpapatupad niyan. Kapag hindi kami nagbayad sa kanila araw-araw, hinuhuli nila ang tricycle namin at sinisira. Sumisigaw sa galit na sabi ng isang tricycle driver. Tama po. Madalas po kaming pagbantaan yan na ipapakulong kapag nagreklamo kami sa munisipyo. Pagsang-ayon ng isa pang driver. Dahil sa tapang na ipinakita ng ama ni Chief Louie at ng mismong Chief of Police, ang mga mamamayan na matagal nang natatakot ay nagkaroon na ng lakas ng loob na magsalita at magbunyag ng katotohanan. Si Berto na nakaposas ang mga kamay ay napatingin sa kanyang kapitan habang umiiyak sa takot. Kapitan, tulungan mo ako. Ikaw naman ang nag-utos sa amin na higpitan at sirain ng mga hindi nagbabayad ng koleksyon na. Huwag mo kong iwan dito. Umiiyak at nagmamakaawang sabi ni Berto. Manahimik ka, Berto. Wala akong iniuutos sa iyong ganyan. Kasalanan mo yan dahil abusado ka. Ngunit huli na ang lahat para maglinis ng kamay si Kapitan Leo. Tiningnan siya ni Chief Louie nang may matinding kaseryosohan at pagpwesto ng batas. Deputy Santos, isama na rin si Kapitan Leo sa istasyon. Isigawa ang agarang investigasyon ukol sa extortion, abuse of authority, at graft and corruption. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to, Kapitan. Ako ang barangay dito. May mga kakilala ko sa itaas. Kahit sino pang kakilala mo sa itaas, walang mas mataas sa batas. At sa lungsod na ito, sisiguraduhin kong matatapos na ang paghahari-harian ninyo. Direktang sagot ni Chief Louie. Dahan-dahang isinakay si Berto, si Kapitan Leo at ang iba pang abusadong tanod sa loob ng tactical van ng pulisya habang pinapanood ng buong barangay na nagiiyawan sa kagalakan. Nang maiwan na lamang ang mga pulis, ang mga residente at si Mang Kevin, inakbayan ng punong pulis ang kanyang ama. Kinuha niya ang mga natirang gamit ng matanda sa sira-sirang tricycle. Tay, halika na po. Umuwi na tayo. Hayaan nyo na ang mga tauhan ko na mag-ayos ng tricycle nyo. Salamat anak. Ngunit paano ang iba pang mga driver dito na matagal nang inaabuso?
Humarap si Chief Louie sa lahat ng tricycle driver at sa residente ng barangay. Isang huling pahayag ang kanyang binitawan na magpapabago sa buong sistema ng kanto na iyon. Ano kaya ang huling utos ni Chief Louie na magbibigay ng hustisya at pag-asa sa buong barangay? At ano ang magiging wakas ng mayabang na tanod at ng korap na kapitan sa huling bahagi ng ating kwento? Sa gitna ng kalsada ng Barangay Kanto 3, naramdaman ng lahat ang malaking pagbabago sa hangin. Ang nakatatakot at puno ng pang-aabusong kapaligiran ay napalitan ng relief at kagalakan para sa mga mamamayan. Humarap si Police Chief Inspector Louie sa lahat ng mga driver ng tricycle, mga tindera at mga residenteng nakatutok pa rin sa pangyayari. Taas noo, ngunit may kababaang loob siyang nagsalita. Sa lahat ng mamamayan at mga namamasada rito, mula sa araw na ito, wala nang sino mang tanod o opisyal ang maniningil sa inyo ng iligal na bayad. Ang kalsadang ito ay para sa mga tapat at marangal na nagtatrabaho. Kung may mga aabuso pa uli sa inyo, pumunta kayo diretso sa aking opisina at ako mismo ang haharap sa kanila. Nagpalakpakan at nag-cheer ang lahat ng tao sa kalsada. Ang ilang matatandang tricycle driver ay hindi napigilang lumuwa sa kagalakan dahil sa wakas ay makakapamasada na sila ng malaya ng walang takot na panggigipit. Pagkalipas ng ilang linggo, mabilis na umusad ang katarungan. Sa tulong ng mga ebidensyang nakuha ng kapulisan at ng mga testamento ng napakaraming residente, napatunayang guilty si Berto at ang kanyang mga kasamahan sa mga kasong unjust vexation, malicious mischief at abuse of authority. Tinanggal din si Berto sa kanyang serbisyo bilang tanod at pinarusahan ayon sa batas. Si Kapitan Leo naman ay formal na tinanggal sa kanyang posisyon bilang punong barangay at pinarusahan ng ombudsman matapos mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa iligal na pangingikil o extortion at graft and corruption. Ang kanyang ginawang pagtatakip sa mga abusadong tanod ang mismong naging susi sa kanyang pagbagsak. Samantala, sa tahanan ni Mang Kevin, sa tulong ng mga tauhan ni Chief Louie, ang lumang tricycle ng matanda ay hindi lang basta inayos. Ipina-overhaul ito ng buo. Nilagyan ito ng windshield, bagong ilaw at bagong pintura. Bagamat bago na ang mukha ng sasakyan, napanatili pa rin ang dating porma nito na napakahalaga para kay Mang Kevin. Isang hapon, habang nakaupo sa beranda si Mang Kevin, habang tinitingnan ang kanyang maayos na tricycle, lumapit ang kanyang anak na si Chief Louie habang may dalang 2 baso ng mainit na kape. Tay, sigurado ba kayong ayaw niyo pang magpahinga na lang sa bahay? Kayanin ko naman pong ibigay ang lahat ng kailangan niyo, di ba? Salamat anak. Alam kong kaya mo akong buhayin. Pero ang pagpapasada at pagtulong sa mga kapitbahay natin ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob araw-araw. Dahil sa nangyari, mas lalo kong na-realize na marami pang simpleng tao ang nangangailangan ng tamang halimbawa ng katapatan. Basta ipangako nyo sa akin, tay. Kapag napapagod kayo, magpapahinga kayo. At kapag may nanggululit sa inyo, sabihin nyo agad sa akin na. Huwag ka na mag-alala anak. Natuto na ang lahat. At alam na ng buong lungsod na ang simpleng driver na tulad ko ay may anak na magiting at tagapagtanggol ng katarungan. At dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ginagamit upang manapak ng kapwa, kundi upang magsilbing proteksyon sa mga mahirap at walang laban. Ang kayabangan at pang-aabuso sa pwesto tulad ng ginawa ng tanod na si Berto at ni Kapitan Leo ay may katapat na kaparusahan sa huli. At ang kababaang loob at katapatan sa buhay tulad ng ipinakita ni Mang Kevin
ay palaging pagpapalaan ng may kapal sa tamang panahon. Ano ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At bago po tayo tuluyang magpaalam, muli po kitang pinapaalalahanan na sana po ay mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel na Tamokski TV para sa marami pang inspirasyonal at nakakapukaw damdaming mga kwento araw-araw. Huwag mo ring kalimutang i-share ang kwentong ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta. Naway pagpalain kayo ng may kapal at magkaroon kayo ng isang maganda at masayang araw. Hanggang sa muli, maraming salamat po. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.